Hello! Magandang buhay! Kumusta po kayo? Nagtataka po ba kayo kung nasaan ako? Yes po, nasa airport po ako ng mga oras na yan. Kung nasundan niyo pong aking mga mini vlog, ito na po yung oras ng aking pag-a-apply sa abroad. 2 years ko din po itong pinaghandaan, pati na rin ang asawa at mga anak ko. At ngayon nga ay ready na po talaga ako mag-apply. At ayan, AirAsia po yung sinakyan namin sa Tacloban. At libre lang po yung ticket namin sa agency. Dalawa lang po kaming magkasama dyan. Ako galing sa Samar at yung kasama ko naman ay galing sa Leyte. Iisa lang po yung aming agent. At ang agent ko naman ay ninang ko sa kasal. Kaya naman po nagtitiwala akong mag-apply sa kanilang agency. So ayan na kami sa loob ng plane at aking ang binibidyuhan sa labas. Pero alam nyo ba, ako'y ninenervyos dyan. Kasi paano ba naman? Ako'y may phobia sa heights. Diyos ko, medyo matagal na rin bago ako nakasakay ng airplane. At 23 years ago na. Biruin nyo naman sa tagal. At talaga namang maninibago uli ako. And so ayan, pinasa ko dyan ang kanilang safety tips. At syempre, kailangan nating basahin yan. Pero Diyos ko, habang nagbabasa ako ay ninenervyos po talaga ako. Dahil ng mga moment na yan ay lumilipad ng airplane. At tingnan nyo naman, yung itsura ko. At halo-halo po talaga dyan ang nararamdaman ko. Masaya na malungkot at ninenervyos. So ayan ang kanilang stewardess. Okay naman ang kanilang pag-entertain at pagde-demo. At ayan ang lagay ng mga bagahe na umuusok. At dito na nga, palipad na yung airplane, umiikot na. Kaya't pigil na ang aking paghinga. At nung okay na, ay saka ako nag-video sa may bintana. Tinatry kong labanan yung aking tako. At habang pataas nga ng pataas, ay panay dasal ko. Sabi ko sa isip ko, sige, layas pa more. Abroad pa more. Pero syempre, kahit may takot man, kapag determinado ka sa isang bagay, magagawa mo talaga at makakaya ang lahat. Tingnan nyo naman, nakaya kong videohan, di ba? Pero behind the scene, tingnan nyo naman yung aking itsura. O diba, nagtatapang-tapangat. Pero kapag tinitingnan ko na ganito kaganda sa taas, nawawala po yung aking nerbiyos at aking kaba. At nangingibabaw talaga yung aking pangarap. Pangarap na makaahon sa buhay. Pangarap na makapag-provide sa aking pamilya. At makabayad at hindi na mabaong sa utang. At higit sa lahat ay mapaayos ko na yung aming bahay. Kaya kahit natakot ako dyan, dasal lang po ako ng dasal. Talagang nagtitiwala lang po ako kay God. At ayan na nga, after 1 hour, nasa Manila na kami. At ay nako, I miss Manila. 2 dekada na kasi na hindi ako nakakabalik dito. At finally, nandito na po ako. At thank you naman talaga kay Lord for a safety flight. Kahit umalog-alog sa kalagitnaan, medyo maulap ng pagdating namin. Parang malalaglag nga yung aking intestine. At dito naman ay nakasakay na kami ng shuttle. Dito kami sumakay pagbaba ng airplane. At ihahatid po kami nito sa Terminal 2. Medyo masaya po na finally nandito na po ako. Pero syempre may halong lungkot din dahil iniwan ko yung pamilya ko. Pero sabi ko sa mga anak ko, kung hindi ko ito gagawin, malulubog kami sa utang. Matagal pang maayos yung bahay at mahihirapan akong i-provide ang kanilang mga needs. Sabi ko, oo nga, makakasama tayo. Pero sa hirap ng ating buhay, minsan wala kaming mautangan. Kapag patuloy kaming ganito, paano kami makakaahon? Eh matagal pang matapos yung loan ng asawa ko. 3 years pa. Eh ngayon pa lang, lubog na kami sa utang. Paano pa kaya pagdating ng 3 years? As in po, hindi ko na talaga matiis. Hindi ko kayang makitang naghihirap kami. Naghihirap yung mga anak ko dahil hindi namin kayang i-provide lahat. Lalo na po't may college na ako. Yung bigas at kuryente namin, lola ko ang nagpo-provide. Yung allowance ng college ko, yung mga auntie ko. Pero kulang na kulang pa rin talaga. Dahil po sa liit ng sahod ng asawa ko ngayon, sagad na sagad po talaga kami sa mga loan, sa mga utang. Dahil nga nagsunod-sunod yung mga emergency sa amin. Kaya kahit mahirap, dahil hindi ko matiis na naghihirap yung mga anak ko, ay lakas loob po akong nagdesisyon. Abroad lang po kasi ang solusyon. At saka tayong mga inakas sa pagpara sa mga anak at pamilya. Talagang gagawin natin ang lahat, diba? Kaya pray ko lang sana tuloy-tuloy po yung aking pag-process na makaalis ako agad. At sana mabait yung maging amo ko. And here we are na po dito sa Terminal 2 na iya. At ayan, aking binibidyohan yung aking kasama. Well, finally, nasa Manila na po kami niyan. And it's been a long time. So dito kami sa labas, naghintay ng aming sundo. At mahigit 1 oras lang naman po kami naghintay dyan. Tatawagan lang kami ng agency. May sarili silang driver, papuntang accommodation. So habang naghihintay, picture-picture muna kami na aking kasama. At sa aming paghihintay, nakapag-CR nga po ako. At look ko, ang linis at ang ganda ng kanilang CR. At syempre, bibidyohan ko yan para may souvenir. Syempre, nakakaapak pa lang tayo uli ng Manila Airport.
At habang nga ako naglalakad dyan, ayan, video. Pero syempre, kahit masaya ako na nakarating na ako ng Manila, syempre iniisip kong mga anak ko ng mga oras na yan. At ayan, dumating ng aming sundo, driver ng agency. At nakita ko nga ulit itong overpass. At hanggang dito lang po muna. Abangan nyo ang mga susunod kong vlog. Ang aking buhay bilang aplikante for abroad. Maraming salamat!